Dito naman sa Lumban, di raw uso ang malumbay tuwing patapos na ang Enero. Sa huling linggo kasi ng buwan, pinagdiriwang nila ang Lupi o Pista ni San Sebastian. Sa pistang ito, kailangan mapanatiling basa ang poon at andas habang pinaparada ito. Kaya naman ang mga tao dito, basang-basa sa tuwa. Ang martir na si San Sebastian kinikilala bilang patron saint of archers and athletes. Kaya ang grupo ng basketballistang Gen Z na ito, 8 taong present sa kasiyahan ng Lupi. Ang prosesyon ni San Sebastian, hindi na sa mga kalsada ginagawa dahil isinasampa ang mga andas sa bangka para maiparada rin ng poon sa ilog ng Lumban. May kwento-kwento raw kasi na minsan nang nakita ang imahe ni San Sebastian sa ilog na ito. At pagdating sa tapat ng San Sebastian Church, magsisitalunan daw ang mga deboto. Dahil kapag tumalon sa ilog, may dala raw itong swerte sa kanila. Yung iba po na paniniwala sa bago po sila tumalon, nagdadasal po muna sila bago. Tsaka po sila tatalon para ma-adapt po nila yung... Pero sa Paite, hindi pagtalon sa ilog ang sagot para raw matupad ang inyong mga kahilingan. Makikita raw ang sagot sa tuktok ng Mount Humarap. Alright mga biyahero, nandito tayo ngayon sa tatlong cruise dito sa Paite, Laguna, which is pretty much a little over 300 meters above sea level dahil kita mo naman yung Laguna de Bay. Malamig, mahangin. May dalawang paraan para makarating sa tatlong cruise. Pwede nang gumamit ng sasakyan ngayon. Pero ang karamihan, mas gusto pa rin mag-trekking. 1 hanggang 2 oras ang aabutin para maakyat at makababa mula sa tatlong cruise. Pero pwede pa itong mas tumagal kung titigil sa falls na makikita sa kalagitnaan ng hike. Ito ang Matabungka Falls. Ganda ng height ng falls. Maganda yung mga halaman na napaliligiran ng falls. And siguro kapag hindi umulan, baka mas clear yung tubig ng falls na ito. Well, I guess mas rewarding din kapag kayo'y aakyat gamit-gamit ang inyong dalawang paa kaysa gumamit pa kayo ng kotse. Ako, syempre, mas pabor ako sa pag-akyat ng, gamit ang katawan mo dahil nga it's a form of exercise. 2, you're outdoors. 3, ang ganda ng yung atmosphere, yung surrounding. At the same time, parang reward mo is this. At the same time, may reward rin kayo sa pag-akyat ng tatlong cruise dahil maganda yung view ng Laguna de Bay. And of course, yung town ng Paite. Isa si Arnel sa bumabalik-balik sa tatlong cruise. Matagal na po bang nakatayo yan? Simula bata ako, mayroon ng cross dyan. Pero doon sa istorya na alaman ko, una yung kahoy. Pero nung magkaroon ng tatlong cross dyan, siguro mga 70s na o kaya late 60s. Tagsaan daw ang mga tao rito tuwing Holy Week. Balita namin talagang puntahan talaga ito ng mga puntahan turista. Talaga ng mga turista, mga deboto, mga Mm-hmm. namamanata. Oo. Hindi umano, ayon sa kanila, meron daw silang mga wish na natutupad. May mga problema sila na nabibigyan nila solusyon. Opo. Yun ang paniniwala nila. Dahil hindi naman masama maniwala. Dahil, tama naman po. Subok lang na subok. Subok lang na subok. Nasa iyo din naman yung, yung kapalaran mo. Minsan na raw sinubok ni Arnel na humiling sa mga cruise na ito. Meron din naman ako naging karanasan dito. Ganang panahon na hindi nga ako makasakay doon sa barko. Napending ako siguro mga 1 taon, 2 taon. Wala na akong ibang kakapitan. Opo. Pinanata ko na, sabi ko, sa susunod na darating na mahal na araw, yung buong mahal na araw na yun, aakyat ako araw-araw hanggang Biyernes Santo. Araw-araw? Makasampa lang ako. Naging totoo si Arnel sa kanyang salita at araw-araw niyang inakyat ang tatlong cruise. Ngayon, parang biglang, hindi naman sinasadya pagkataon, bigla na lang after Holy Week, tinawagan ako ng kumpanya sa Manila na may schedule na daw ako. So para sabi ko, parang totoo yata. Yung naging seaman ho kayo, ano yan, yung mga... Cruise line. Kaya siguro dahil tatlong cruise tapos cruise line. Pero hindi lang daw yun ang natupad na kahilingan ni Arnel. Sinasabi ko na mamanata ko, parang nasa isip ko na lang. Sige, baka ito yung sakripisyong kailangan ko para matupad yung iba ko pang pangarap.